So yun na nga no, for today's video is gusto ko lang sanang i-share din sa inyo na ang Davao City ay meron kami ditong Davao City Coastal Road ha. Ito ho yung laging ina-update ng mga taga Davao na mga YouTuber, mga vlogger dito sa YouTube, kung saan pinapakita ho namin sa inyo ang aming haba ng aming coastal road no. So itong makikita ho ninyo ngayon, what you're about to see is our Davao City Coastal Road Junction 1, Junction 2, and Junction 3 no. So ulitin natin, Junction 4 ay hindi mo na natin maipapakita sa ngayon gawa nung hindi pa siya tapos, hindi pa siya madadaanan. So yung ating ipapakita lang muna sa inyo syempre yung passable. Yung Junction 1 na kung saan pinakamataas na junction. So consist of 7.3 kilometer long, and then pangalawa na junction ay yung Junction 2 na consist of ilang kilometer no, malalaman ho natin yan kasi babasahin ho natin yan ngayon konti, mamamayang konti. And Junction 3, so yun po yung pinakahuling portion ng video na makikita nyo ngayon no, na ipapakita ko sa inyo. And babasahin ho natin to para malaman din ho natin yung magkano ang budget itong tulay na to dito, nang sa ganun ay mapapasana all tayo no, sana all kagaya kay Duterte, kay Digong na hindi binulsa ang pera, imbis na ibulsa kagaya ng itong ginawa nila Marcos, nila Martin Romualdez Saldico, nila Gigi Suarez, nila Abante, itong mga hinayopak ng mga taga-Tuadcom no. Binulsa nila yung pera natin imbis sana pampagawa ng mga flood control projects at kung ano pa mga kapakipakinabang ng mga proyekto. So itong mga Duterte family, lalo kay Tatay Digong no, siya talaga pinaka-nangungunang Duterte na pinakamagaling sa lahat. Kaya Governor Vicente Duterte, hindi ko masabing magaling kasi hindi ko naman siya naabutan, although may mga resibo rin naman siya sa kanya mga nagawa no, mga ambag niya sa lipunan. Pero siyempre doon na lang ako muna kay Tatay Digong kasi first hand experience ko talaga no, kung paano maging isang Pilipino Davaoenyo sa ilalim ng pamumuno ng mga Duterte. Okay, so Davao City Coastal Road Project is a 17.8 kilometer infrastructure development aimed at easing traffic congestion and providing flood control protection. The project, which began in 2017 with a budget of approximately 33 billion pesos. Lista nyo yan ha, 33 billion pesos ang budget. Hindi kasama yung tulay na na ginawa nitong in-inspect ni BBM nitong bago lang na inangkin niya. Hindi kasama yon sa 33 billion pesos. Bakit? Kasi yun ay China aid yun, parang binigay sa atin, like ganon. Pagmamahal ng China sa atin. Kaya maraming thank you China. And of course, maraming thank you kay Tatay Digong kasi kung hindi dahil kay Tatay Digong na nakipag negotiate, nakipagkaibigan sa mga Chinese no, sa China government, wala tayong tulay na ganyan kaganda, ganyan ka-iconic. Okay, ulitin ko. The project, which began in 2017 with a budget of approximately 33 billion pesos, is part of the Philippine government's Build program and is set to be completed in 2026. Woo! Ganda no? Galing kasi December 25 madadaanan yung Junction 3 ho natin. So, Junction 2. So, by next year, sabihin ko na lang siguro mga nasa mga February, March madadaanan yung Junction 3. And Junction 4 naman siguro by mga July, August, pwede na 'yon, no? Buo na yung natin, ating 17.8 kilometer infrastructure project na coastal road dito sa Davao City. So yan, magsisimula 'yun sa sa Davao Coastal Road sa may Barangay Bago, Aplaya, kung saan nagsimula yung bus ko natin na umandar, pinakita natin sa video. And ang end point naman ay sa may Ashuela Cove area, no, sa may Jerome Agdao. Okay? Balikan ulitin natin. Matatapos ito. The project, which began in 2017 with a budget of approximately 33 billion pesos, is part of the Philippine government's Build project program and is set to be completed in 2026. Key features include the 1.34 kilometer Bocana Bridge. Key feature like parang connector no. Okay. Dedicated bicycle lanes and seawalls to protect against storm surges and erosion. So key project or key features no, so yan nga yung kilometer bridge ng Bocana. Yung hindi siya, bakit siya tinawag na key feature no? So siguro dahil susi no. Parang susi sa kagandahan ng isang coastal. Hindi mabubuo yung isang coastal road
dito sa Davao City kung wala itong Bocana Bridge. So maraming thank you China government. And meron ding mga pang cyclist and bicycle lanes para sa mga naglalakad, mga nagja-jogging for din kasi ito Hindi lang kasi ito para pang pa-shorten ng ating biyahe mga taga Davao kundi for recreational activities na rin. So ang ganda tignan ang buong Davao City Coastal Road ay magiging siya one of the Philippines longest coastal road. Ayos Ay, paano kasi hindi ko rakot ang Duterte? Hindi ko narakot ni Tatay Digong ang 33 billion pesos yan talaga diyan. Nakalapat sa ating dinadaan ng coastal roads. Kaya solid pulido yan. Hindi yan basta-basang magigiba ng mga storm surges. Project details. Ang haba nito ay 17.8 kilometers. Ang kanyang cost ay nasa 33 billion pesos. Ang timeline ay nagsimula siya ng 2017 and set to be completed by the date of year 2026. Ang pinaka-goal ho rito ay para ma-reduce ang traffic in the downtown area, Agdao and Lanang districts. Provide an alternative scenic route. So, yes, galing, scenic route talaga yan. Legit yan. Kasi kita na napaka-presko nung dagat ng kanyang bango ng kanyang hangin kasi nga walang basura, walang mga trashes walang mga shits like sa Manila Bay dati bago pati sa Tatay Digong. Naku, ang dumi ng Manila Bay kasi puro basura, pero dahil kay Tatay Digong luminis yung lugar ng mga dugyot na naninirahan dyan sa Manila. Hindi lahat ng mga taga Manila dugyot pero marami kasi walang disiplina. Mga kurakot din kasi palibasa ang mga mayor. Kurakot ang mga yung mga dating mayor. Sino ba yun? Estrada, at yan sa walang ginagawa kundi Maynila, sa'yo ko lang iaalay. Di ba? Anong naging silbi mo pagiging mayor? Pag yun lang ginagawa mo, programa. Puro ka lang mga papugi. Kay Irap Estrada naman, parang tanga. Anong ginawa ni Irap Estrada? Naalala nyo pa ba yung ginawa niya na nagtapon siya ng basura sa Manila Bay? Pagkatapos, pinaredy ang camera, tapos yun, kinuha niya ulit. Huwag na nga lang magsalita at ako'y na-stress din dun Anyway, so yun ang kanyang main goals sa aming coastal road project dito sa Davao City. I-reduce ang traffic. Tapos mag-provide ng alternative scenic route along the coast. And pangatlo, offer flood protection by serving as a breakwater in seawall. Di ba? Kung meron tayong kasabihang one stone and two birds, meron tayo naman dito nababasa ngayon na style ni Tatay Digong ang galing one stone in three birds, di ba? Isang budget na isang pondo lang na 33 billion pesos, tatlo na ang nagiging resultang maganda. Makadecongest nga sa downtown area ng Davao City. Magkaroon pa tayo na-providean pa tayo ng alternative route na napaka-perfect ng scenery. Diba? Sana all. And syempre yung flood control ang kanyang pinaka-safety talaga dyan tayo mga taga Davao from baha. Safety tayo from storm surge kung sakaling magkaroon man ng super typhoon. Key features, Bocana Bridge, 1.34 kilometer bridge, one of the longest in Mindanao. Road design, a 4-lane main road with a total of width of 25.54 meters including sidewalks, curbs, and dedicated bicycle lanes. Flood control. The project incorporates seawalls with deflectors and other structures to protect against storm surges and erosion. Yun. Status and timeline. Initial phase, the first segment opened on July 1, 2023. Yun yung nadadaanan ho natin. Yung kita nyo sa video, di ba, na dumadaan yung bus natin na world class, dumadaan din sa world class na seawall and world class na view ng Davao City. Di ba? Yan. Aatikin sa hybrid itong mga inggitero ng mga taga ibang lugar na kagaya ni Adobong Tangkugo. Shout out sa iyo, sir or ma'am. Final segment, the last segment D, is in full swing and scheduled for completion in 2026. Recent developments. As of late 2025, the Bocana Bridge was reported to be 99%
complete and set to open in December 2025. So yun na yun na ang aming Davao City Coastal Road na ginawa ni Tatay Digong. 'Di ba? So hindi niya ninakaw ang pera kasi may hiya siyang tao. Hindi na nakaw ni Tatay Digong ang kanyang pera kasi nga ang pera natin na 33 billion. Bakit? Kasi nga mahal tayo ni Tatay Digong. Mahal tayo ng mga Duterte. Andyan sila, pinanganak sila sa mundo, nag-exist yan sila para pagsilbihan tayo. Andyan sila nag-exist para alagaan tayo, no? Hindi man literal na with a touch of a hand, kundi gumawa sila ng mga batas. Oo, gumagawa sila ng mga ordinances para tayo maprotektahan hindi lang sa pagtulog natin, kundi sa paglalakad na rin natin. Lahat ng pagkakataon, no? Kasi 24/7 yan gumagana ang kailang implementation except lang sa mga traffic rules and regulations sa Davao City. Kasi pansin ko dito kapag madaling araw na ang daming mga nangamatay na sasagasaan. Ibig ko sabihin na mas maraming naitalang mga fatalities or mga vehicular accidents during kadlawon o madaling araw. Alam niyo bakit? Kasi wala nang mga CTTM mo. Although in some part of Davao City meron tayong mga speed gunners. May mga CTTM o tayo, mga LTO na may dalang mga speed gun at yun nga nanguhuli ng mga naglalagpas sa mga speed limit na mga lugar natin. For example, dyan sa may kilometer 9, 10, 11, 12, 13 sa may Sasa, Barangay Sasa. Saan pa ba? Sa may Bangkal. Anyway, so yun na nga, mahal tayo ng mga Duterte. Andyan sila para pagsilbihan tayo. Andyan sila, nag-exist sila sa world para tayo nga ay mahalin, para tayo alagaan, pagandahin ang buhay ng mga Pilipino at ang Pilipinas. Kaya huwag kayong pumayag mga Pilipino na basta na lang sila tugisin, tanggalin, durugin ng mga kawatan, di ba? Oo, akala mo gano'n naman talaga, no? Parang palabas, parang movie. Para tayong nanonood ng pelikula na kabutihan laban sa kasamaan o ang mga masasama itong mga pinklawan at mga loyalista. Kasi pinklawan parang mga tanga, wala naman silang imbis na mag-focus sa mga lugar nila para pagandahin, para meron silang sariling project, para rin sila magkaroon ng sariling resibo, ebidensya, 'di ba? Proof and purchase. Proof of evidences, no, na sila ay magandang ehemplo, 'di ba? As politician. Ang ginagawa nila para manalo or ang ginagawa nila durugin si Ama Duterte. Hindi naman ganun yun eh. Kumbaga sa parang performance ba? Performance level based sana, hindi yung ginagawa yung performance pagiging mga nager. Oo, mga pakialamera. Lahat na lang ng mga policies, advocacies and mga implementations, no, nitong mga Duterte talagang binabaran ninyo, hinahadlangan at mga bobo. Anyway, so sa mga loyalista nga yan, lalong masama din yung mga yan. Kasi tumatanggap ba naman ng sahod galing sa kaban ng bayan ang pinasasahod namin sa inyo. Oy, pera namin yan, pinangpalamo ninyo sa pamilya nyo, walang makapalamukha ninyo. O yun, lalo ni mga vlogger, no? Dami mga vlogger sa YouTube, Facebook, TikTok na tumatanggap ng payroll galing kay Lisa Marcos, administrasyon ni BBM. So nakalungkot lang, no, na andyan sila. Meron ng Duterte nag-i-exist para pagandahin ang buhay natin. May mga nag-i-exist naman ng mga tarantado, 'di ba? May mga nag-i-exist naman ng mga gago. Kaya wala tayong wala tayong magagawa kundi lumaban. Ipaglaban ang mga Duterte kasi sino pa ba ang lalaban para sa mga Duterte? Sila nga pinaglaban nga tayo, hindi naman natataka kaano-ano, 'di ba? Tingnan mo yung ginagawa nitong mga taga-Tuwadcom, si Marcos, si Romualdez, Saldico, yung mga congressmen na pumirma para sa impeachment ni Bibi Sara Duterte. Ano ba pinagagawa nila? Di ba ang kanilang trabahong ginagawa ay para pabor sa kanilang pamilya lang? Di ba? O anong ginawang pabor yun? Yun, nagnakaw nga ng tag-bilyon-bilyon. Para pag bilyonaryo, multi-billionaires na sila, makakabili sila ng mga yate, makakabili sila ng mga luxury cars, makakabili sila ng ng mga private jet, private planes, 'di ba? Mga helicopters, makakapagpa-aral sila ng mga anak nila sa abroad, 'di ba? Ganun 'yun. Oh. 'Yun yung kanya mga serbisyo publiko. Hindi pa publiko pala.
serbisyo pang pamilya. Pero ito mga Duterte, serbisyo publiko talaga sa atin. Ako, di niya na ako ano-ano, hindi ako personal na kilala mga Duterte. Hindi, basta nila ako kilala. Oh, they don't know me. Oh. Pero, ramdam ko yung yung kailang pag-aalaga. Ramdam ko yung kailang care. Yun palang bigyan tayo ng napakagandang park. Yung napakaraming mga park sa Davao City. Tad kami ng park sa Davao City. Oo. Ibig sabihin, mahal kami ng mga Duterte. Kasi kapag napagod kami maglakad, ayun, meron kaming maupo ang mga benches. Marami kaming maupo ang mga masilungan na mga parks na napakaganda. Kasi may lilim sa araw dahil may mga punong kahoy at may pailaw naman sa gabi. Diba? Ganyan kalab ng mga Duterte ang mga Pilipino. Hindi lang mga Davaoenyo. Kaya nga tumakbo ng presidente si Tatay Digong dahil gusto niyang maipakalat ang kanyang pagmamahal. Hindi lang sa Davao, Mindanao, kundi buong sa buong Pilipinas. So, kasi alam niya, mga taga Luzon and Visayas ay mga Pilipino rin. May karapatan ding mahalin ng isang presidente. May karapatan din na makareceive or maka-experience ng good governance. Di ba? Ayan, si VP Sara Duterte, tumakbo ulit siya na Vice President at magpipresidente siya kasi mahal nila tayo mga Pilipino, hindi lang mga taga Davao. Okay? Tandaan ho ninyo yan. Kaya kayo mga nakikinig dyan, huwag kayong sumuko, huwag kayong magsawa kagaya namin. Meron din kaming sariling buhay ha. Meron din kaming sariling mga pinagkakaabalahan sa buhay. Meron kaming mga monkey businesses. Oo. Pero ginagawa namin ito, no? Pinapublish namin ang pinagagawa nilang maganda na dito mga Duterte. Ina-amplify namin ang kanilang boses. Ina-amplify namin ang kanilang gawa. Kasi sinong gagawa nun? Hindi naman Mr. Media. Ayaw ng Mr. Media sa mga Duterte kasi hindi sila nagkakapera sa pamilyang yan. Hindi namimigay ng pera ang mga Duterte. Ano ba naman kasi pinamimigay ng pera ng mga Duterte? Ang nakapagod magtrabaho bilang presidente. Or sabihin natin, Vice President. Ang sahod ng Vice President magkano? 300,000 mahigit. Hindi naman nagdanakaw yan si VP Sara Duterte. Oh. May anak yan, may pamilya yan, abogada pa yan, pwede naman yan matrabaho in private life para sa pamilya niya. Pero pinili niyang magtrabaho as Vice President dahil yun ang calling niya. Oh. Tapos sahod niya, pambabayad niya pa sa mainstream media para magsabi ng maganda. I mean, para sabihin yung totoo. Siyempre hindi. O di yung mga taga-media, hirap yan sila magsabi ng katotohanan tungkol sa mga Duterte kasi nga wala sila natatanggap na pera. Bagkos, meron din yan sigurong maraming sabi-sabi na basta may mga tumatanggap. Example na yung si Risa Robles, tumatanggap siya ng payroll galing sa Amerika. Anyway, balik tayo dito sa expressway sa Davao City sa Coastal Road. Yun, ang ganda lang, di ba? Mapapasana all talaga tayo. Sana all Davao. Sana all Duterte. Kaya huwag kayong mag-alala dyan mga Pilipino, mga nanonood na hindi taga Davao City. Don't you worry guys. Don't you worry mga kababayan kasi by 2028 basta dasal, wish natin talaga talagang isusumo natin ang buong universe ng ating mga dasal, pangarap and wishes na itong si VP Sara Duterte is makasurvive nga siya hanggang manalo as presidente sa 2028 na yun na nga. Sana nga, ito pinaka-the best na wish ma-overdose. Oo. Itong si BBM at hindi na siya capable magtrabaho. Although, wala talaga siyang capabilities in the first place. From the beginning, wala talaga siyang capabilities. Talagang, lang siya, tatawag dito, parang ginamit lang siya ng kanyang mga cohorts, ng kanyang mga galamay, ganun, o ng kanyang mga cronies, mga katropa. Mga kabatak, simpleng kabatak, simpleng kabarkada lamang ang tingin ko sa'yo. Ganon, simpleng kabatak, simpleng kabarkada. O, ginagamit lang itong si BBM natin na presidente natin kasi nga wala siyang walang kwenta, parang lang. Kiko lang siya. 'Di ba? So nakalungkot, no? So yun na, ayoko nang magsalita. Basta ang ganda ng Davao City Coastal Road. 33 billion pesos worth. Napaka-solid na pagkagawa. Imbis na kurakutin ay talagang inilagay sa tamang paglagyan ang pera na 33 billion. Grabe. Iba talaga magmahal ang mga Duterte. Kung sa pa to, ibang mga kongresista, sa ibang presidente nako, binulsa na, kita naman natin, no?
So sobrang opposite talaga ang mga Duterte sa mga nakaupong mga congressman ngayon. Sobrang opposite si Duterte, ang mga Duterte sa mga Romualdez and Marcoses. Kaya napaka super blessed namin mga taga Davao. Nagkaroon kami ng Duterte family na super loving, tender, loving care ang binibigay na kanilang serbisyo sa atin. Basta ilaban ho natin hanggang 2028 Sara Duterte. May proof and evidences na ho tayo kung paano mag-alaga ang mga Duterte. Nga pala, baka sabihin nyo, ano naman ang ambag ni VP Sara Duterte? Well, si VP Sara Duterte lang naman ang nakapagpalawak ng mga daanan sa Davao City, no? Yung kanyang road widening projects, yung mga creeks, canals, mga open canal noong araw. Ngayon ay madadaanan na siya ng mga tao, no? Ginawa niyang tawag nito, pedestrian. Di ba? Ang galing. Ano pa? Pinaka-greatest achievement ni VP Sara Duterte na masabi ko ay yung pagiging insurgency free ng Davao region, Davao City in particular, and the rest is follow, parang ganun, no? Or sumunod na lang. So basta sa mga hindi taga Davao na nanonood at nakikinig sa akin, huwag kayong magsawang ipaglaban ang mga Duterte. Huwag kayong magsawang sumigaw ng Duterte pa rin hanggang sa 2028. Kasi kahit kami mga taga Davao, wish din talaga namin na ma-experience din ninyo ang aming na-experience na good leadership mula sa mga Duterte family. So yun lang siguro. Maraming salamat, no, sa pagsubaybay sa ating mga vlogs. That will be all. Thank you for watching. Mabuhay ang Pilipinas. Duterte pa rin. Mabuhay ang mga Pilipino. Together we stand with the Dutertes. Wala ang mga Dutertes, patay tayo, kawawa tayo. So sorry na lang talaga sa atin lahat, pati sa ating mga anak at kapwa-apuhan in the next generation. Pag hindi maibalik ang Duterte sa presidency, asahan natin yan, isa sa inyong mga anak at future anak or future apo magiging adik. Kung hindi man magiging adik, nabibiktima ng mga adik, mapapaslang ng mga adik. Hindi lahat may kakayahang makapag-abroad, no? Swerte yung mga nakalipad na ng Pilipinas, ano na sa ibang bansa naninirahan, nagkapamilya. Swerte yung mga yon. Hindi rin swerte kasi kahit pa gaano kakarangya, gaano kayaman sa ibang bansa, once na ikaw ay pinanganak sa Pilipinas, naranasan mong mamuhay sa Pilipinas, naranasan mong dito tumira minsan, at na-experience mo yung kultura ng mga Pilipino, kung gaano tayo kakasaya, gaano kasimple ang buhay, pero masaya, talagang nanaisin mong bumalik ulit ng Pilipinas. Pero yun nga lang, estranghero ka na sa iyong syudad or estranghero ka na sa iyong bansang Pilipinas, kasi nga hindi na kagaya ng dati ang namumuno, no? Hindi na Duterte kundi mga bangag na ng mga namumuno, mga kurakot. Kaya hindi tayo titigil, no, sa kakasigaw na Duterte pa rin hanggang sa 2028 ay mailuklok natin ang panibagong Duterte. So that will be all. Thank you for watching. Ingat ho kayong lahat. Si Tatay Digong andun sa loob sa dahig. Hindi niya gusto na tayo ay magpakapuyat, magkasakit dahil sa atin siyang pinaglalaban, no? Okay lang yun na sumigaw tayo na Tatay Digong pa rin, Duterte pa din. Pero wag nating hayaan na masira yung ating kalusugan. Kaya natin lumaban hanggang 2028 kasi alam ko yun talaga ang gusto ng mga Duterte, na maging okay tayo, lahat okay tayo, ganun, no? So see you sa 2028. Eleksyon, panalo, Duterte pa rin.